Samantala, suportado naman ni Representative Zia Alonto Adyong ang inilabas na memo na dapat non-partisan ang mga empleyado ng pamahalaan. Alamin natin ang iba pang mga detalye sa naganap na press con kanina kay Zai Chua, live mula rin sa Batasang Pambansa. Zai! Princess, kanina nga'y nagsagawa ng press con si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong kung saan tinalakay niya ang iba't ibang mga issue kabilang na dito ang pagsuporta niya sa isang panukalang batas para sa kababaihan. Suportado ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang paghain ng panukalang batas ni Gabriela Representative Arlene Brosas ng House Bill 11498 na nagmumungkahi ng mga pagbabago sa Sections 68 at 261 ng Omnibus Election Code. Ito ay naglalayong idiskwalipika ang mga lokal at pambansang kandidato na gumagawa ng misogynistic o discriminatory remarks sa panahon ng kampanya. I believe the reason for the show cause order is for the candidates to also explain their side, whether or not COMELEC has to proceed with filing a disqualification, because the COMELEC as a regulatory commission can do in motu proprio those kind of penalties para po maiwasan yung ganitong klaseng campaign. Pabor ako na maging healthy at productive at well-intentioned yung mga speeches ng bawat kandidato. Samantala, naniniwala si Adyong na hindi dapat sumali ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa partisan politics o pagsasagawa ng pampulitikang aktibidad sa social media para o laban sa kandidato o partido. Bunsod ito ng paglabas ng Civil Service Commission ng Memorandum Circular No. 03 na nagpapaalala sa lahat ng mga empleyado at opisyal ng gobyerno na huwag direkta o hindi direktang makisali sa anumang partisan political na aktibidad para sa 2025 midterm elections at sa unang Bangsamoro parliamentary elections ayon sa 1987 Constitution at iba pang batas. Bagamat sang-ayon ng mambabatas dito, hindi naman ito pabor na pagbawalan ng mga empleyado sa kahit pag-like sa mga post sa social media. You don't campaign for any candidates because you've been hired by the government. The resources that you are getting, your main livelihood is coming from the public funds. I mean, taxpayers' money sinusweldo sa'yo. So it's just but proper and appropriate and prudent for a civil servant not to engage himself or herself actively in partisan politics, join the campaign or endorse any candidates. Pero yung simple like in... Naniniwala naman si Adyong na ang sexist punchlines ay maaring nakuha mula sa mga estilo ng pananalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga ito ang kontrobersyal na pahayag ni Duterte noong 2016 tungkol sa biktima ng panggagahasa sa Australia na umani ng malawakang batikos mula sa mga grupo ng kababaihan. Kailangan talaga natin ma-change yung ganong mindset eh. I think tayo lang din mga sa publiko ang magsasabi sa mga kandidato natin, we deserve better platforms of governance. At Princess, live mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Zai Chua, Congress News. Maraming salamat, Zai Chua.